Kamusta, Gemini? Alamin natin kung ano ang message ng angel number mo at saka ng rune. Mamaya naman gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang makukuhang energy para sa mga Gemini. Four, 3, 6. It is reminding you to be brave enough to deal with your problems, resolve your disputes, and have a happy life. Merong person na umiiwas sa usapin patungkol sa mga issue na siya yung nagiging dahilan. Kasalanan mo man or hindi, importante yung nagkakasundo. Itong hagalas ay pinapaalalahanan ka na hindi mo makokontrol ang lahat. Kasi sa bawat isa sa atin, may mga nangyayari o nasasabi na hindi naman talaga natin kagustuhan. Na yung mga nagagawang decision ay hindi magiging maganda yung resulta. Lalo na't ang ilang Gemini may mga nakakaalarma na nagaganap sa buhay mo. Pwedeng sa family or financial. Itong Othella naman, may ilang Gemini na makaka-receive ka ng pamana or financial. Magkakaroon ka ng koneksyon sa mga malapit or malayo mong kamag-anak dahil sa mga legal issues. Ang ilan naman na byudo or nabyuda ka or nagkahiwalay kayo ng person mo, mag-aasawa ka ulit. At saka guys, may ilang Gemini na merong kamag-anak or family member ka na namayapa. Ito yung pag-uusapan nyo ng family nyo. Merong ending at new beginning na magaganap sa buhay ng ilang Gemini. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. 3 of Swords, 4 of Swords, 10 of Swords. Ito yung mga cards na nagsasabi na nagiging kalma na yung sitwasyon or mga hadlang, problema na dumating sa iyo. At inuulit-ulit katulad ng sinabi ng angel number mo na huwag mong takasan yung problem. Kasi ito yung paraan na para magkaroon ng clarity at bagong simula sa buhay mo. Pinapakita sa mga cards na hindi naging madali yung mga dumating na pagsubok sa iyo. Pero ito na yung rock bottom or ito na yung pinakamahirap na sitwasyon na pinagdaanan mo. At sa bawat pagsubok na dumarating, pinapakita na nakakabangon ka muli. Ang ilan sa inyo sa career o negosyo, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na hindi ka na masaya sa trabaho mo o ginagawa. At saka ang ilan sa inyo sa negosyo, nahihirapan ka na rin na pasahurin yung mga trabahante mo or hindi ka makabili ng bagong items. Stress at saka nakaka-pressure yung career o negosyo. Kaya may ilan na naiisip mo na hindi bagay sa iyo yung trabaho mo. Ang ilan sa inyo magdedesisyon ka na mag-quit na lang sa trabaho mo or maghanap ng bagong pagkakakitaan. Dahil sa stressful na sitwasyon na ito, ipahinga mo muna yung isip mo at saka katawan bago ka magdesisyon. Ang ilan sa inyo sa relationship ay abusive yung person mo. Mapanakit. Maaaring sa pisikal o kaya verbal. May mga Gemini kasi na yung person mo
ang ilan sa inyo may sakit. At saka nakatatlong words ka na patungkol sa namatayan. Itong justice, kung noon takot kang harapin yung iba't ibang challenges sa buhay mo, ay hinaharap mo na ito. Hinaharap mo ito sa legal na pamamaraan. Pwedeng kumukonsulta ka sa pamilya mo, sa abogado o kaya sa barangay. Medyo matatagalan man ang pagdating ng resulta, papabor pa rin sa iyo. May ilang single or nasa relationship na namatayan ka ng loved one na nahihirapan kang tanggapin sa ngayon. Ang ilang single or nasa relationship, nagkaroon ng third party sa relasyon nyo or connection na nagpalungkot sa iyo. Lalo na't ang ilan sa inyo, ito yung relasyon o naging relasyon mo na sobra mong pinahalagahan kaya hindi mo makalimutan yung pain na nararamdaman mo ngayon. Ang ilan walang breakup or final na pag-uusap sa person kaya hindi mo pa siya makalimutan. The Hierophant, Page of Cups, The Chariot. May mga Gemini na sisimulan mo ulit mag-aral. Pwedeng sa online, may nire-research ka or babalik ka sa school. Merong person na magtuturo sa'yo na para maging biyasa ka sa career o kaya sa negosyo o sa mga legal issues. Pinapakita rin sa mga cards na hindi kailangan ng rivalry sa pamilya. Merong may ipit sa sitwasyon ng ilang Gemini, pwedeng kaibigan, kakilala or family member. Ang ilan sa financial, binibigyan ka ng advice na huwag mong pagsabay-sabayin yung kailangan mo or bayarin. Dahil sa pinapakita pa rin sa mga cards mo na kailangan ng hinay-hinay or pahinga bago magdesisyon. Mas gamitin mo yung financial mo sa importante. Importante rin naman na ma-enjoy mo yung kinita mo. Pero timingan mo. Ang ilang single, makakatagpo ka na ng potential person na magtatagal yung relasyon nyo at saka mararamdaman mo na secure ka. Kung crush mo pa lang itong person na ito, ipaalam mo sa kanya yung damdamin mo. Lalo na kung pareho naman kayong single. Kaya lang itong person na nagugustuhan mo, meron pa siyang mga painful na nakaraan na hindi pa niya nakakalimutan. Kaya huwag mong damdamin kung hindi niya masuklian yung pagmamahal na ipinapakita mo. Mas maigi na masabi niya sa iyo para hindi ka aasa o hindi ka maghihintay. Ang ilan sa relationship, kahit na nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, ang gusto mong sundin ay yung nararamdaman mo. Itong Six of Swords, pwedeng magbakasyon ka, nakadalawang cards ka na, or pupunta ka muna sa malayong lugar. Pwedeng magtrabaho or magpahinga. Makakatulong ito sa'yo para makamove on. Nakatatlong cards ka na kung ano man yung situation na kinakaharap mo ay kakalma. Ito na yung sign na na-overcome mo na yung mga problems. Ang ilan sa relationship, pwedeng ikaw ito o yung person mo na pinapayuhan na maging patas sa person na karelasyon. Kailangan ng pakikisama, yung i-control yung sariling behavior. Lalo na kung may mga mali kang nagagawa
Kasi yung person mo, nakahanap ka ng matinong makakarelasyon. Makipag-communicate sa person, magkaroon ng teamwork para yung relasyon nyo ay makasurvive. Kailangan pareho kayong nag-e-effort. Sikapin mo. Eight of Pentacles in reverse, Ace of Pentacles, Queen of Cups. Pinapahiwatig ng mga cards na nagawa mo na lahat para sa ikaw-unlad mo. May magandang naging resulta. Kaya merong magandang resulta ay para pahalagahan mo naman ang sarili mo. At saka, hindi dapat gumastos ng mga hindi mo naman kailangan. Yan yung weakness ng ilang Gemini pagdating sa financial. Kaya ito sinasabi para meron kang maitatabi, lalo na para sa future mo. At saka nakakasunod ka na rin sa daloy ng buhay mo kahit na may mga challenges man na dumating. Ang ilan sa kalusugan, gumawa ng healthy plan para sa pagdadayet. Kasi base sa tatlong cards na ito, may ilang Gemini na hindi mo gustong gumastos kung meron ka mang sakit. May ilan din na naabuso ang katawan sa kapaguran or workaholic. Bigyan mo rin ng panahon na asikasuhin yung sarili mo. Ang ilang single, matagal kang hindi nakipagrelasyon, kaya hindi mo na rin alam kung paano ba manligaw o kung paano ba magmahal. Pero meron ka pa ring pagkakataon na makamit ng potential person. Yung person na mapagmahal, caring, at saka affectionate. Yung hinahanap mo na katangian sa next na makakarelasyon ay nasa potential person. Mabuti siya sa iyo, kaya ang payo ng mga cards ay itrato mo din siya ng mabuti. Itong the Fool in reverse, may ilang Gemini. Gusto mo nang magkaroon ng kalayaan sa kaisipan or damdamin, or ang iba naman sa responsibilidad. Nakadalawang cards ka na hindi ka nakikinig sa nag-a-advise sa iyo na para sa ikakabuti mo. Kung hindi mo gustong sundin, pakinggan mo lang para magkaroon ka ng kaalaman. Kasi yung ibang tao nag-a-advise sa iyo ay may experience, pwedeng sa career o kaya sa negosyo o sa buhay. Para mabigyan mo rin ng pansin yung mga sitwasyon na akala mo pwedeng ipagpaliban pero napaka-importante. Ang ilan sa relationship kaya ka hindi napapansin ng person mo kasi pagod na yung katawan niya o pagod na yung kaisipan niya. Ang ilan emosyon yung napapagod dahil na rin sa iba't ibang sitwasyon na hindi kayang i-handle. Sa kagustuhan ng person mo na mabigyan kayo ng magandang buhay or kinabukasan, pati yung ugali niya nagbabago na din. Hindi naman kailangan isakripisyo ang sariling happiness alang-alang sa family. Walang may gusto nun. Importante yung financial, trabaho, pero mas importante yung presensya mo. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede ipakita yung feelings mo. Ito yung kailangan nyo sa relasyon ng person mo, ang healing. Kasi may mga nasabi o nagawa din ng person mo, ano man ang gender niya, sa panahon na magkarelasyon kayo or ngayon. Hindi mo man alam yung situation pero binibigyan mo yung person mo ng space para magkaroon ng time sa sarili or para hindi lumala yung problema na pinagdaraanan nyo. Pareho kayo ng person mo na nagkakaroon ng kahilingan or kaisipan na i-guide kayo sa buhay na tinatahak nyo.
yung mga ipinangako sa'yo ng person mo, gusto niyang tuparin. Kaya nagpupursige siya kasi tingin niya, hindi pa niya nakakamit yung magandang buhay na para sa relasyon niyo or sa family. Hindi niya gustong mapahiya sa iyo. At dahil nga ang ilang Gemini, maybe ikaw ito o yung person mo na sobrang workaholic, marami kang na-miss sa person mo. Kaya gusto mong magsimula kayong muli at kalimutan kung ano yung nangyari sa nakaraan. Sinisikap ng person mo na mabago yung buhay niya or mabawasan yung maling behavior niya para sa relasyon nyo at para sa iyo. Gusto rin niya na maging proud ka sa kanya sa mga pag-aasikaso or pagpo-provide para sa relasyon nyo or family. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you at saka ingat kayo palagi. Pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa Laika Tarot readings. Capricorn, Aquarius, Scorpio, at Leo. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. O-G-H, A-Q-S, V-Y, X-M-L.